2015, sumailalim sa seremonya ng pag-iisang dibdib sa Manila Metropolitan Community Church, sina Bam at ang partner niya. I like that. I like that. Yeah. I like that. Yun ang gusto niyang sabihin. Yun ang gusto niyang Si Bam ay isang trans man o isang babae na ang tingin o turing sa sarili ay isang lalaki. Thanks, Mommy. It's basically, I feel that I'm a man trapped in a semi-woman's body. My wife does not consider herself as a lipstick or a femme or a lesbian. She considers herself as straight kasi she sees me as a man. May mga lesbians kasi ito, minsan hindi mo nga madidistinguish na lesbian sila kasi may mga lipstick lesbian tayo na tinatawag na babaeng-babae din sila. Or yung gender expression nila is yun nga, feminine. Tapos may mga lesbian din tayo na parang butch lesbians na yun nga, makikita mo na parang panlalaki. Hindi pa legal ang same-sex marriage sa atin, kaya hindi kinilala ng dati na niyang kumpanya ang partner niya bilang dependent. Kasi alam naman natin na mahal ang gastusin medical lalo na pagdating sa Pilipinas, pag-hospital, ER, mga gamot. Kasi usually, di ba, pag sa hospital or sa ibang medical clinics na parang immediate family lang dapat or asawa mo, hindi naman kami tinuturing na mag-asawa sa Pilipinas kasi hindi pa naman legal ang same-sex marriage sa Pilipinas, di ba? 2016, lumipat siya sa TaskUs, isang BPO company. Dito, mas malawak ang pananaw sa kasarian at mga relasyon. Kinaganda sa TASAS is yung partner ko tsaka yung anak ko eligible for HMO as well. So kahit na same-sex kami, meron siyang eligibility to actually get yung dependency ko as HMO. So hindi kami na-discriminate in terms of ako gumagawa ng desisyon medical para sa kanya dahil kasama ko siya sa HMO benefits ko sa TASAS. So ang kinaganda nun is nangyari na may insidente na nag-hospital kami, na-hospital siya. Gamit niya yung HMO na galing sa TASAS. Hindi kami kinwestiyon kung sino ka. Itinatakda ng labor code natin ang pagbibigay ng benepisyong medikal sa mga empleyado. Kabilang dito ang health insurance na magkahating binabayaran ng empleyado at ng kumpanya. Sa batas, maari lang dependent ang asawa, magulang at anak na edad 21 pababa na walang trabaho. Sa TaskUs, kasama sa benepisyo ang sino mang ilista na partner ng mga empleyado. Nakita namin na meron kami mga empleyado or teammates na merong mga partners, di ba? So, whether same-sex partners or even yung mga common law partners, kasama yan bilang dependents nila. Isang affidavit lang ang kailangang isubmit ng empleyado para kilalanin ng kumpanya ang kanilang relasyon. Part din kasi ng culture namin yung trust at ang paniniwala namin dyan, ang aming mga teammates kapag ka naman sila ay nagbigay sa amin ng dokumento to support, diba, yung mga requirements ng benefits, ito ay totoo at naaayon sa kung ano yung nangyayari talaga sa kanila. Walang datos ang kumpanya kung ilan ang kanilang LGBTQ+ employees. Sa totoo lang, hindi namin binibilang, hindi din namin tinatanong. Kasi nga, sa pananaw namin, hindi namin kailangan malaman. Hindi namin sila kailangan bilangin, hindi namin sila kailangan i-identify, kasi hindi namin sila tinatratong iba. Ito raw ang dahilan kung bakit mahal ni Bam ang kumpanya. Ang turing ng mga tao sa TASAS is lahat tayo tao, human beings. Kaya siguro na nagpursige ako talaga mag-apply sa TASAS. Salamat sa Diyos, nandito ako. Magtatatlong taon na ako nandito. Wala akong balak umalis. Nakikinabang din daw ang kumpanya kapag ganito ang trato sa mga empleyado. Mas tumatagal sila. Ibig sabihin nun, mataas ang kanilang satisfaction. Satisfied sila sa trabaho nila, satisfied sila dun sa kumpanya. Tumataas pati yung commitment nila. At kung tutuusin, kapag may mga kumpanya na ini-include yung LGBT policies, no, yung binibigyan ng patay na karapatan, hindi lang siya nakakaganda dun sa mga LGBTs nakakaganda din siya dun sa overall performance or organizational success ng kumpanya.
Ganito rin ang polisiya sa Unilever Philippines. Sa kanilang domestic partner policy, dependent ng mga empleyado ang partner nila, anuman ang kasarian. Lahat ay may paternity leave at maternity leave. Pwede rin itong magamit ng mga empleyadong LGBTQ+ kung sakaling mag-aampon sila ng anak. This is our endeavor to ensure that there is complete inclusion at our workforce and that we give the same benefits to our LGBT plus employees that we give to others. All benefits, be it medical, be it caretaker leave, which is equivalent to paternal leave or maternal leave, which is eligible to anybody else, becomes eligible to our LGBT plus community. 2016, nagsimulang magtrabaho dito bilang marketing manager si Jason. Nung first day ko, alam na ng boss ko na bakla ako. Pero parang wala naman siyang sinasabi sa teammates ko. Pero personally, ginawa ko talagang maging vocal about it. Okay naman yung reception ng teammates ko. Hindi naman nila ako hinusgahan o hindi naman nila ako parang binigyan ng ibang pagtrato sa mga kagaya kumpara sa mga straight na office mates ko. So now, ganito na yung itsura ng Hangad ni Jason na magkaroon ng pantay na benepisyo ang iba pang miyembro ng LGBTQ+. Walang datos kung ilang kumpanya sa bansa ang kumikilala sa pagsasama ng mga miyembro ng LGBTQ+. Pero mainam daw na may mga kumpanyang gumagawa ng sarili nilang polisiya ukol dito. Nakikita yung halaga nila na kapag binigyan mo sila ng tsansa or opportunities na ma-receive yung equal rights sa kumpanya, malaki yung nagiging ambag niya para maging successful yung organization. Kasi marami nga sa kanila high performers din. Ang importante naman daw kasi ay ang kalidad ng trabaho ng isang tao, hindi ang kasarian ng mga ito. Kaya dapat pantay-pantay ang benepisyo. Hindi dahil kung ano yung sexual orientation nila o kung ano yung religious background nila or yung kung anong kulay ng balat nila, di ba? Ang basihan natin, yung competency ng isang tao, ano ba yung magiging ambag niya doon sa kumpanya. So hindi issue doon kung ano yung kasarian niya. Wala raw sa kasarian ang tamang pagtanggap sa isang empleyado. Kung hindi, sa kung paano ito magtrabaho.